lita'arafu, upang kayo ay magkakakilala. Inna akramakum indallahi atqakum. Katunayan, may pinakamataas na karangalan sa inyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang taong nandoon sa kanya ang takwa, o ang pinakamatakutin sa inyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ang pinakabanal sa inyo. Inna Allah alimun khabir. Katunayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamarunong at ang pinakamaalam sa lahat. Bihadihil ayah al-karimah, sa kaya na ito ay ibinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nilikha ang mga angkan ni Adam alayhi salatu wassalam min aslin wahidin, na ito'y nagmumula sa ito'y galing sa isang pinagmumulan at isang klase lamang, isang uri lamang, sapagkat lahat sila ay nanggagaling sa isang lalaki at isang babae, na itong isang lalaki ay si Adam at saka si Hawa. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ikinalat niya sa buong mundo ang mga kalalakihan at mga kababaihan na nanggagaling kay Adam at si Hawa. Wa farraqahum wa ja'alahum shu'uban wa qabaila. At ito ay ikinalat niya sa ibabaw ng lupa at ginawa niyang mga nasyon at mga tribu, mga pamilya, para sa isang layunin lamang na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin na yan ay lita'arafu, upang magkakakilala ang bawat isa. Kaya pinakamahalaga sa mga tao, sa mga Muslim, ang tinatawag na ta'araf. Lita'araf, upang magkakakilala ang mga tao. Kasi kung hindi magkakakilala ang mga tao, papaano mo igagalang ang kapwa mo kapag hindi mo makikilala? Kapag ang mataas, may mataas na kaalaman, o kaya ang may malaking kayamanan ay hindi niya kinikilala ang mga taong may mababang kaalaman at mga taong mga pobre, papaano magiging magkakaisa ang isang katauhan sa isang mabuting layunin na upang igalang ang bawat isa sa kanila. So, ang ta'aruf ay mahalaga. Sa mga organisasyon, nakikita natin na ang mga tao ay huwag nilang umpisahan ang organisasyon. Sa kanilang unang meeting ay magkakaroon sila ng acquaintance party. Ganon din sa isang pamilya, sa isang clan, isang tribu, sa buong mundo, sa isang bansa, pinakamainam, pinakamahalaga ang tinatawag na ta'aruf o acquaintance. At ipinahayag din ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang may pinakamataas na karangalan, pinakamataas na antas na uri ng mga tao at may mataas na karangalan ay walang iba kundi ang mga tao na nag-aangkin ng takwa. Anong takwa na yan? Ang takwa na sinabi ng ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal, takot sa Allah, paggalang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang takot sa Allah ay hindi katulad ng takot ng tao sa kaniyang kapwa-tao. Ang malakas ay kinatatakutan ng mahina. Ang may armas ay kinatatakutan ng walang armas. Ang mayaman kinatatakutan ng puri. Ang hari ay kinatatakutan ng mga tagasunod. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi takot na ikaw ay kapag makita mo siya, malaman mo siya ay tumatakbo ka. Ngunit nandoon ang paggalang, pagmamahal at takot sa Kanya. Yan ang takot. Tinanong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu kung ano ang takwa. Sinabi niya sa isang nagtanong, ikaw ba ay
nangyari na naranasan mo ba na dumaan ka sa isang daanan na may maraming mga tinik? Sabi nang nagtanong, opo, ako'y naranasan ko ang ganyan. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at anong ginawa mo? Sabi niya, iniiwasan ko ang mga tinik na yan at gumawa ko ng paraan upang hindi ako mapinsala ng mga tinik na yan. Sabi ni Abu Hurairah, padakat taqwa. Yan ang halimbawa ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniiwasan mo ang mga nakakapinsala sa iyong pananampalataya. Iniiwasan mo ang mga bagay na kung saan maaaring magiging dahilan na makakagawa ka ng hindi ka nais-nais at malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagsisina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang takrabun zina. Huwag kayong lumapit sa pagsisina. Hindi niya dinirect na huwag kayong gumawa ng pagsina, ng adulteryo. Ang sinabi niya, huwag kayong lumapit. Ibig sabihin, lahat ng mga uri, mga pamamaraan na mga ginagawa na magiging dahilan na ang tao ay makagawa ng pagsisina ay layuan niya. Huwag niyang gagawin. Mga kapatid, yan ang takwa na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang takwa, ang sinumang mga tao na sila ang may pinakamalakas na pinakamainam at pinakamalakas na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga pagsasagawa ng mga kalumal-lumal na gawain na tinatawag na maksiya ay yan ang takwa. Hindi nangangahulugan ang takwa sa mga tao na yung pinakamalapit sa iyo dahil relative mo siya, dahil pinakamalapit na kamag-anak o kaya may pinakamaraming kayamanan. Hindi nangangahulugan na nandoon sila lang ang nakaaangkin ng takwa at may pinakamaraming mga kamag-anak. Wala asyawkong nasaban at ang may pinakamarangal na nasab o kaya may pinakamataas na antas ng kanyang pinanggalingan. At ang mga tao may pinakamagandang saan o may pinakamagandang pangungutha. Hindi yan na nangangahulugan na nasa kanila ang takwa. Ngunit ang takot, tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangyari sa Hujjatul Wida na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kaniyang sinabi sa mga tao na kung saan nandoon sila sa Hujjatul Wida, doon sa Makkah, na yan ang kahuli-huling paghahaji ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinahayag doon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pinakabuo na human right, pinakabuo na hukukul insan ay namakana. Kahit saan naroon ng mga tao ay maisasagawa niya. Kana yunaddimu fihi al-ma'alim al-fasila bayna afrad al-mujtama wa yubayyinu al-mansila misan al-'adl alladhi la yakhtibuhu al-'adl walladhi yubayyinu al-farq bayna al-afrad al-mujtama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga sangkatauhan, katunayan ang inyong Panginoon ay nag-iisang Panginoon. Wa inna abakum wahidun, at ang inyong ama ay isa. Ala la fadla li Arabiyyin ala ajami, at alalahanin ninyo na walang antas na nakakahigit ang Arabo kaysa hindi Arabo. Ang Adyam ay lahat ng mga tao na hindi mga Arabo. Yan ang tawag ng mga Arabo sa mga foreigner sa kanila. Al-Adyam. At walang antas na
na kinahihigitan ng Ajami o mga foreigner sa mga Arabi, at walang antas na kinahihigitan ng may kulay na pula sa taong may kulay na itim, at ang taong may kulay na itim sa taong may kulay na pula, may lahing pula, at walang iba kundi ang tinatawag na takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, sa paningin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang unang pinipili ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga taong pinakagwapo, ang mga taong maputi at wala ang mga maiitim, ang mga taong mga Arabo lamang, sapagkat nanggagaling sa kanila si Propeta Muhammad alayhi salam. At ang relihiyong Islam ay nag-umpisa sa Makkah na bayan ng mga Arabo. Hindi yan nangangahulugan na yan ang damang takwa. Ay yan lang ang may pinakamataas na antas sa mga tao, kundi ang mga tao na nandun sa kanila ang takwa. So ang takwa ay maaaring mangyaring paligsahan sa lahat ng tao, lahat ng antas ng tao. Lahat ng uri ng tao ay maaaring sumali, sapagkat ang takwa hindi naman magagamitan ng pera. Hindi na nangangahulugan na ang takwa ay mabibili mo sa pamamagitan ng pera. Hindi nangangahulugan na dahil ikaw ay mayaman, o dahil ikaw ay makapangyarihan, dahil ikaw ay may guwapong pagmumukha, nandun na sa inyo ang takwa, kundi yan ay makakaya ng mga kubri at mga taong may katamtaman sa kanilang antas ng kanilang pamumuhay, at mga taong mga mayayaman. Lahat sila makaangkin ng takwa kapag ito ay pinagsulikapan nila. Sinabi ng Rasulullah alayhi salatu wasalam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit anuman ang katayuan mo, kahit saan ka naroon, kahit anong katayuan mo, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayaman ka o kubri ka o kaya katamtaman, ikaw ay pinuno o kaya ikaw ay tagasunod, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay may malaking kaalaman o katamtaman lamang, ikaw ay nag-umpisa sa pag-aaral, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, sabi ng Allah, sabi ng Rasulullah alayhi salatu wasalam, isunod mo sa nagawa mong mga masasamang gawain ang mabuting gawa, sapagkat ang mabuting gawa ay mabubura niya ang mga masamang gawain na nagawa mo. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamkuha, isunod mo ang mabuting gawa sa mga gawang masama na nagawa mo, sapagkat nabubura mo. Kahit anong klaseng kasalanan, kahit anong klaseng karumal-dumal na kasalanan ang nagawa mo, kapag ang isinunod mo ay napakabuting gawain, ay talagang nabubura ang mga previous na nagawa mong mga kasalanan. So yan ang nangangahulugan na yung tinatawag na tauba. May dalil sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Katotohanan ang mga mabubuting gawa ay mabubura niya ang masasama. Kahit ganong kasamang tao sa umpisa, nang siya ay bata pa at binata pa o dalaga pa, napakasamang tao, pero nang siya ay tumanda ay naging mabuting tao, maaaring malilimutan ang mga nagawa niyang masasama, sapagkat tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang mga mabuting gawa at nabura ang kaniyang mga masasamang gawa. Walang pag-asa ang tao na kapag sinabi mo sa kanya, magtawag ka. Ang sabihin niya, ang isasagot niya ay, wala na akong pag-asa. Ang sasabihin niya ay, ako ay nilikha na palalabang sa impyerno, sapagkat siya ay lalong gumagawa ng napakalaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi niya nakausapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi niya malidisiplin ang kaniyang sarili, sapagkat siya ay napakatigas ang kaniyang puso at ang kaniyang
paniniwala ay talagang napakahina ang kanyang iman, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, itong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang mga Arabo ay walang kalamangan sa mga Adyami at ang mga may kulay na pula ay walang kalamangan sa mga may kulay na itim. Yan ay pinakabukong hukukul insan o kaya pinakabukong human rights. Nang nasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na illa bittaqwa. Tinanong niya ang mga tao, aballagtu, sabi niya, aballagtu, na naiparating ko ba ang katuruan, ang tunay na katuruan? Sabi ng mga tao, ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katunayan, naiparating ng Rasulullah alaihi wasallam ang tunay na katuruan na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan yan nanggagaling na katuruan? Saan yan na lugar na ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalu yawmul haram. Doon sa araw ng haram. Ibig sabihin ng araw ng haram, sa Shahrul Hajj, araw ng paghaji, at doon sa Baladul Haram, doon sa Masjid Al-Haram. Yung lupa ng Makkah, doon ang tinatawag na Tanah Haram. Lupa ng inviolable land. Isang lupa na banal na lupa. At sa banal na buwan, ang banal na buwan yung paghahaji. Doon yan sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magmula ngayon, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ. Magmula ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbawal sa inyo ang pagtahak ng inyong mga dugo na walang karapatan. Ang pagtahak sa dugo ng mga tao, pagpatay, pagpaslang. Wa amwalakum, at haram sa inyo ang pagsamsam ng inyong mga kayamanan na wala kayong karapatan. Wa a'radakum, at ang paninira sa inyong karangalan. Halimbawa ng a'rad nito, yung karangalan ng babae sa kanyang pagkababae. Kung tutusin, ang may pinakamalaking respeto, paggalang ng mga tao sa mga kababaihan ay ang mga Muslim. Maliban lang sa mga Hindis. May mga Muslim lamang sa pangalan, ngunit hindi buo ang kanilang paniniwala. Pero ang mga Muslim, iginagalang sila ang mga tao na tunay na gumagalang sa mga kababaihan. Kaya inutusan ang mga kababaihan na palagi silang nakahijab, huwag nilang ilantad ang kanilang masinang bahagi ng kanilang mga katawan sapagkat mawawala ang kanilang karangalan na naging dahilan ng paggalang sa kanila ng mga kalalakihan. So, mula ngayon, haram na sa inyo ang a'rad, ang karangalan ng inyong pagkatao sa araw na ito, na araw ng paghaji, at sa buwan na ito, na buwan ng paghaji, at sa lugar na ito, na lugar ng haram, na banal na lugar. Sinabi naman ng Propeta Muhammad, aballan ko, na iparating ko ba? Sabi ng mga tao, balag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katunayan na iparating na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sinabi ng Rasulullah, liyuballig as-shahidul ghaib. Yung sinabi ko ngayon sa inyo, ipinahayag ko ngayon sa inyo ay iparating ninyo sa mga taong hindi nakapresenta sa lugar na ito. Kaya yan ang katunayan na ang dakwa ay pinakamahalaga na ginagawa ng mga Muslim na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala upang maiparating natin ang galing sa nakaturuan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa katapusan ng mundo, ang dakwa ay hindi matatapos. Madamatis samawati wal ardu qa'imah. Hanggang sa nakatayo pa ang buhay dito sa lupa at sa langit. Hanggang may langit pa at may lupa,
ang dakwa ay mananatiling ginagampanan ng mga taong alam nila na obligado sa kanila ang pagdadakwa sa relihiyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari na si Abu Dhar al-Ghifari. Ininsulto niya si Bilal radhiyallahu anhu. Dahil si Bilal ay isang taga-Habasa, taga-Abysin niya na maitim. At ang sinabi niya, dahil nagalit siya kay Abu Dhar al-Ghifari, ay Bilal radhiyallahu anhu, ya ibn Sauda, o anak ng itim, anak ng itim. Ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang nalaman niya ang ginawa ni Abu Dhar al-Ghifari. Si Abu Dhar al-Ghifari ay taniyag na sahaba. Isa sa mga maalam na sahaba, ngunit nagkapani siya. Nang binabalik niya si Bilal radhiyallahu anhu, pinagsabihan niya na, o ikaw na anak ng maitim, anak ng maitim. Noong nalaman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinuntahan si Abu Dhar al-Ghifari at sinabi niya, innaka mru'un ma zalat fika al-jahiliyah. Katotohanan, ikaw ay isang tao na nananatili pa rin ang ignorante, ang kamangmangan, ang ugali ng kamangmangan sa Islam. Yung mga taong nang hindi pa dumating sa kanila ang Islam din ang tinatawag na jahil. Nang nalaman ni Abu Dhar al-Ghifari na siya ay nagkamali, pinuntahan si Bilal radhiyallahu anhu at nanghiling siya ng tawad hanggang sa sinabi niya na, o Bilal, sampalin mo ang aking pagmumukha, o kaya apakan mo ang aking pagmumukha, siya ay lumubog sa lupa. So, ganyan ang mga sahaba radhiyallahu anhu. Ganyan sila nagmamahalan at ganyan sila ganyan ang pamamaraan nila para igalang nila ang kanilang kapwa. Kapag sila ay nagkamali, sila ay naghingi agad ng tawad sa kanilang mga kapatiran sa Islam. Naghumihingi agad sila ng tawad, hindi nila iniisip na ako man ay nakatataas sa kanya. Ako man ay may mas marangal sa kanya. Ako man ay mas mayaman sa kanya. Ako ay mas buko sa kanya. Yan ay pangit. Paano mo igagalang? Ay mga kapatid, yan talaga ay walang sa katuruan ng Islam. Sapagkat kapag ang mga tao ay gumagawa ng ganyang pag-ugali ay wala sa kanila ang takwa na ang tunay na takot Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah, ang pinakang topic natin ay pumasok din sa tinatawag ng tawakkul sa tawakkul. So, yung salitang tawakkul, ito yung tamang pronunciation para sa tamang pamaraan ng pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na tawakkul. At yung tawakkul, ang tawag sa maling paraan ng pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ay kinakalimutan ang magsasagawa ng tungkulin at hindi nagsusumikap at umaasa na lamang kay Allah sa pamamaraang mali. So magkaiba sila yung tawakkul at saka tawakkul. Magkaiba sila. Ang tama ay yung tawakkul. Ang mali ay yung tawakkul. Yan ang mali. Tawakkul. Double K. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, sabi niya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At tamang kay Allah dapat manalig ang mga mananampalataya.
Ang winikan na ito ng Allah ay hindi lamang isang beses niya binanggit sa Quran, bagkus ay 7 beses. Maliban dito ay maraming beses niya binanggit ang kahalagahan ng pananalig sa kanya lamang sa Quran. Nangangahulugan lamang ng kahalagahan nito ang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga kondisyon ng pananampalataya sa kanya. Mahalagang pag-ingatan ito ng isang mananampalataya dahil masisira ang kanyang pananampalataya kay Allah kung wala siyang pananalig sa kanya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay annamal mu'minunal ladina idha dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sadatum amana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanging ang mananampalataya lamang ay silang kapag nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakadarama ng takot ang kanilang mga puso, at kapag binasa sa kanila ang kanyang mga talata ay nadaragdagan ang kanilang pananampalataya at tanging sa kanilang Panginoon lamang sila nananalig. So, ibig sabihin may mga tao na kapag nagbabasa ng Quran sila ay umiiyak, at yung iba naman ay talagang nagko-contemplate o dinaramdam nila ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ay ang mga palatandaan na sila yung merong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron silang pananalig. Napakalinaw sa binanggit na ito ng Allah na ang pananalig sa kanya lamang ang isa sa mga kondisyon ng pananampalataya at isa sa mga katangian ng tunay na Muslim. Ngunit, paano ba natin makakamit at may sasagawa ang tunay na pananalig sa kanya lamang? Nararapat bang sabihin na lang natin na hindi na ako maghahanap ng karunungan? Bahala na si Allah sa akin? Ang importante na naniniwala ko kay Allah na nag-iisang Diyos. Sapat ba ang mga katagang ito? Natural, hindi. At mali ang ganitong uri ng pananalig, kundi kaya sa oras lamang ng kagipitan may naisasagawa ang pananalig sa Kanya. At sa panahon ng kaginawahan ay nakakalimutan mo na siya, o kaya magtiwala sa kakayanan ng sarili na siyang nagdala sa iyo sa tagumpay. Ang mga ito ay pawang mga maling uri ng pananalig sa Kanya. Ang mga sumusunod ay mga paraan upang may sagawa natin ang tamang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, manalig lamang kay Allah sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, una sa lahat, siya lamang ating asahan. Kapag tayo may pangangailangan, siya lamang ating asahan at samahan natin ang pasasalamat. Huwag manalig ng maliban sa Kanya. Huwag manalig sa mga nilikha niya. Huwag manalig sa mga anghel, jin, propeta o kahit mismo sa sarili. Huwag manalig sa mga teknolohiya, kayamanan, talino, lakas at kapangyarihan ng iba o ng sarili. Ibig sabihin, una-una tayo mananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. So the rest ay sa iba. Magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Kanya nang walang anumang pagdududa. Ito ang tinatawag na al-yaqin. Isa sa mga kondisyon ng tinatawag nating la ilaha illallah. Al-yaqin. Tiyak. At ito ang 100% o 100% pananampalataya kay Allah nang walang anumang pag-alinlangan. Hindi po pwede ang paniniwalang safeguard o patini na 99.9% lang lamang. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tinatawag nating tawakkul ay ito yung tunay na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manalig sa Kanya sa anumang sitwasyon, hindi lamang sa oras ng kagipitan, kailangan pati sa kaginawahan ay patuloy ang pananalig natin sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag tayo ay maligaya, masaya, kailangan ito pa rin yung pananalig sa Allah. At dapat tayong manambitan kapag tayo ay maligaya sapagkat bihira sa tao ang nananalig sa Allah o nakakaalaala sa Allah kapag masaya at maligaya. So, manalig sa Kanya sa unahan at sa ulihan ng anumang gawain. At habang ito ay yung ginagawa, na ito ay magtatagumpay sa tulong lamang ng Allah at hindi ng sarili mong kakayahan lamang. Kung minsan ay nakakalimutan ng tao
na ang anumang nakamit niya ay mula kay Allah at sa paggawa ng mga ibada. Halimbawa, ang sala ay kailangan naroon pa rin ang pananalig sa Kanya na may sagawa ito ng maayos alang-alang sa Kanya at makamit ang gantimpala ng iyong mabuting gawa, hindi dahil sa galing ng iyong pagkakagawa, kundi dahil sa awa ng Allah na makapasok ka ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dahil sa dami ng iyong nagawang kabutihan, kundi dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, wala rin namang makakapasok ng paraiso maliban lamang sa mga mananampalataya kay Allah at gumawa ng mga kabutihan, dahil sa pamamagitan nito ay makakamit natin ang Kanyang habag. Kung sisingilin tayo ng Allah sa mga biyaya at mga pagpapalang ibinigay niya sa atin mula nang tayo'y Kanyang nilikha, ay kahit buong buhay pa tayo magsala para sa Kanya at mag-ayuno at magsadaka at anumang kabutihan ay hindi makakatimbang o hindi makakasapat sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. At hindi natin ito kayang ipambili sa pagpasok natin sa Kanyang paraiso, kahit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kahit ang Kanyang mga gawa ay hindi magiging dahilan upang siya ay makapasok ng paraiso, bagkus ay tatanungin natin ang ating mga sarili at tayo mismo ang magbibigay ng marka sa ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa ating pagsasala, ay alam nating mahirap itong pumasa. Dito'y hinihingi natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ito'y Kanyang tanggapin. Huwag basta-basta umasa. Bahala na iyon o sapat na iyon. Kailangan magkaroon ng pagkatakot na baka hindi ito tanggapin ng Allah, kasabay ng pag-asang sana'y tanggapin ito ng Allah sa lahat ng ibada na ating gagawin. So, ibig sabihin na kapatid, kahit anong gagawin natin, ay hindi tayo talaga maliligtas maliban na lamang sa tayo ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, kahit ako, hindi ako maliligtas sa aking gawain, kundi maliligtas ako kung ako'y kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang Allah ang siya lamang nagpapagaling at hindi ang gamot o ang doktor. Ilan na bang may sakit ang hindi nagamot ng mga ospital o hindi napalakas ng mga gamot, bagkus lalong lumala ang kanilang sakit. Hindi napagaling ng doktor, bagkus ay namatay. Dalhin ang may sakit sa paggamutan, uminom ng gamot, kumonsulta sa doktor at humingi kay Allah na pagalingin ang may sakit at manalig. Ganun din ang pagkain na ating kinakain ay hindi nagbibigay ng lakas maliban lamang kung nanaisin ng Allah. Ilan na ba ang nagkasakit dahil sa pagkain o kaya nalason o namatay? Ang Allah lamang ang nagbibigay ng lakas at kahinaan at ng buhay at kamatayan. Ang sa atin ay gawin ang ating tungkulin pagkatapos ay manalig sa Kanya lamang at huwag umasa sa anuman at kanino man, kailangan sa Allah lamang. So ibig sabihin na kapatid, una natin asahan ng Allah, pero sabayan natin ang gawa. Sabihin, kung may sakit tayo, Allah, pagaling lang ako. At kumonsulta ka sa doktor. Huwag mong hayaan na basta ka na lamang iinom ng gamot na hindi ka kukonsulta. O kumonsulta ka man, hindi ka nanalangin sa Allah, hindi ka niya bibigyan ng kagalingan, hindi ka niya bibigyan ng lunas sa iyong sakit. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng malinaw na katibayan na kung saan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sino mang manalig sa Allah ay sapat na sa Kanya. So ibig sabihin ay kailangan ng pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, isagawa ang iyong tungkulin. Kung ano yung tungkulin mo, halimbawa, pagdarasal. So kailangan ito ay gawin mo ng likas sa iyong sarili o kusang loob. Hindi sapat ang pananalig kay Allah na halimbawa nais mong maging sagana sa pagkain ang iyong pamilya, ngunit hindi ka naman naghahanap ng tamang paraan para rito. At ikaw ay nakaupo lamang sa bahay, hindi ito mahuhulog mula sa langit. Kailangan mong magsumikap at maghanap ng ikabubuhay. So, sabihin, nanalangin ka ng yaman sa Allah, kailangan mo magtrabaho, magsumikap at gumawa ka. Maghanap sa pamamaraang halal at hindi haram. Hindi kailangan bahagi ng pananalig sa Kanya ang pamamaraang haram.
ang sino mang maniwala na ang harap ay maaaring maging paraan ng pananalig kay Allah ay sadyang nakagawa ng malaking pagkakasala, sadyang kanyang kinukutya si Allah, at si Allah ay dalisay at hindi tumatanggap maliban lamang sa dalisay. So, ibig sabihin, kung mabuti, mabuti rin ang resulta. Kung masama, masama din ang resulta. So, ibig sabihin, hindi pwede sa atin yung Robin Hood style. Magnanakaw ka, pagkatapos ipamimigay mo. Ha? Hindi po ba pwede yun? Ha? Manunulis ka, tapos itutulong mo. Hindi pwede pagsamahin ang masama at mabuti. Ha? So, kailangan po ay yung tinatawag na halal at halal din ang magiging gawa. So, ibig sabihin, hindi din rin ginagawa ang iyong mga panalangin kung yung suot mo ay nakaw sa sampayan. Ha? Hindi din rin ginagawa ang iyong panalangin kung yung kinain mo ay dinikwat mo sa palengke. Ha? Kailangan sa magandang paraan para din rin ginangala ang iyong panalangin. So kaya, kapag ka may problema ang iyong panalangin, ibig sabihin ay meron kang problema sa iyong pagkain. So, ang dalisay ay para lamang sa dalisay. So, isagawa ang iyong tungkulin pagkatapos ay manalig kay Allah. Minsan sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam may isang lalaki na tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang kamilyo. Ang sagot ng lalaki ay, iniwan ko roon at bahala na ang Allah sa aking kamilyo. Ang sabi sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay, bumalik ka sa iyong kamilyo, itali mo ito at pagkatapos ay manalig ka kay Allah. Masya Allah, napakagandang halimbawa na binigay ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, kung bago yung iyong tsinelas at ikay magsasala ng Jumaa, ayaw mo ilagay sa labas. Ha? Dalayin mo. O kaya iwan mo yung isa at talhin mo yung isa. Hindi na kukuhanin yung isa. Kasi hindi nyo may susuot yun kahit bakit. So, inshallah. So, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taglidu kinasan diyan wa taruhu bitanan sibaan. Kung kayo lamang ay manalig kay Allah ng tunay na pananalig sa Kanya at Kanya kayong bibigyan ng biyaya katulad ng pagbibigay niya ng biyaya sa ibon na umalis na walang laman ang tiyan, gutom at bumalik na may laman ito at busog. So, ibig sabihin, ano ba ang halaga ng isang ibon sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mas hahalaga pa ba ang ibon na yun kaysa sa atin? Na ginawa tayong pinakamagandang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lakad kalakan ng insan na piasan ng takwid. Natapos sabi niya ng Allah, tayo ang pinakadapes. Hindi mo ba nakikita yung ibon na umaalis sa pugad ng gutom at pagbalik niya sa kanyang inakay, meron pa siyang baon at siya ay busog? So, ibig sabihin, hindi mo ba nakikita yung mga parang na sa tag-init ay nagiging tuyo at mga patay at pinapadalhan ko ng ulan at tumutubo ang panibagong buhay at namumulaklak at namumula? Na ito'y mga palamuti lamang samantalang kayo ay nilikha ko upang maging pinuno ng buong sanlibutan. So, ito yung mga bagay na nililinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, maiilan na mali ang pagkakaunawa sa hadith na ito, kaya binibigyan din nila ito ng maling pagkapaliwanag. Sinabi nilang manalig tayo kay Allah ng tunay na pananalig at darating sa atin ang ating biyaya, risk, pagkain kahit na wala tayong ginagawa. Samantalang malinaw na nakasaad sa hadith na ang ibon ay umalis ng kanyang pugat upang maghanap ng makakain at nagpursigi at dahil dito'y binayayaan siya ni Allah. Kaya isagawa natin ang ating tungkulin, humanap tayo ng paraan, magpursigi at pagkatapos ay manalig kay Allah. So, ibig sabihin, huwag natin aalisin yung pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ang nagiging dahilan ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ikaw nagninegosyo pa o naghangad ka ng sideline, kailangan kang gumawa at samahan mo ng panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Like Brother Yusuf, negosyante ito. Kinuubos niya ang gabi sa magdamag. Allahu Akbar. Negosyante yan. So, inshallah, kailangan samahan niya na panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang lalong pagpapalain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating pananampalataya bilang mga Muslim, ang la hawla wala quwata illa billah, walang kakayahan at walang lakas maliban lamang sa kakayahan at lakas ng Allah.
at ito ay ating sinasambit. Umasa kay Allah, anuman ang magiging kahinat na nito, at natural lamang na maging maganda ang ating hangat at dalangin sa anumang ating ginagawa. So, ibig sabihin, paglabas natin ng bahay, sasabihin natin ay, la hawla wala quwata illa billah, kapag tayo lalabas ng bahay. O kaya ay, tawakkal ilallah. So, yun ang dapat nating gagawin, insyaAllah. So, ito yung mga bagay na kung saan ay nililinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na kung saan ay nararapat nating gawin. So, ito yung pangatlo. Maniwala na anuman ang maging kahinatnan ng pagsusumikap ay mula kay Allah. So, ibig sabihin, walang pangyayari sa mundong ito na magaganap maliban na lamang sa pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ano mang mangyari sa atin, ano man ang maging kahinatnan ng pang-araw-araw nating buhay, asahan mo na ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't anumang masakit at anumang pagsubok na naranasan natin, at ito ay naganap, ito ay tanggapin mo ng maluwag sapagkat ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung mga bagay na malinaw. Kung minsan, pagkatapos na ating pagsusumikap, panalangin at pananalig kay Allah, ay hindi naging matagumpay ang resulta nito. Ito ay pagsubok sa atin ng Allah, at dito nasusukat ang tatag ng pananalig natin sa Kanya at pananampalataya. Alam natin ang buhay dito sa mundo ay puno ng pagsubok, mabuti man o masamang pagsubok. Dito ay nagiging mas matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Dito ay mas nagiging malapit sa Allah sa atin at tumitibay ang relasyon natin sa Kanya. Ganito kahalaga ang mga pagsubok na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa dulo ng ating gawain ay hindi kailangan mawala ang pananalig natin sa Kanya. Hindi man maging matagumpay ang resulta nito, magtimpi at makatanggap tayo ng gantimpala mula sa Kanya at ipapatawad niya ang ating mga kasalanan anumang ganda ng winika ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, anumang hindi natupad sa ating mga panalangin, ay ito ay kasama sa ating pagsubok. At kahit na ang mga biyaya ng Allah, ito ay kahalintulad ng pagsubok. So ito yung mga bagay na nililinaw sa atin na laging may kaakibat na pagsubok, ngunit ang nililinaw dito ay huwag tayong mawalan. Huwag tayong mawalan ng tinatawag na pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal sa Allah o tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, dahil gawa na raw po ang ating pagkain, inshallah ito po ay inuuna. Sapagkat wala pong naintindihan kapag suminyas na na, ina na. So subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.